Ayun, isang magandang araw mga kababayan, mga kapatid sa pananampalataya kay Kristo, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Maraming salamat at big shout out po sa 1,000 subscriber natin, sa lahat ng mga nagko-comment sa aking video. Maraming salamat sa inyong suporta. Pagpalain tayong lahat ng ating dakilang lumikha. Sa araw na ito, pakikinggan natin ang pagtalakay ni Attorney Ferdinand Topacio hinggil sa nangyaring pag-aresto sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pakinggan natin at himayin natin, saka tayo magbibigay ng ating pangsariling opinion ayon sa ating kakayahan at sa ating kaalaman. Maraming salamat. Pakinggan po natin si Ferdinand Topacio. Yes, yo, Topacio. Ating mapapakinggan, Attorney Ferdinand Topacio. Magandang umaga po. Ngayon ay Lunes. Ang ating page ay 17 ng Marso. Tama? Yan. At ang ating oras ay Yes. Yes, yo. Happy morning! Yes, happy morning. Kayo naman, oh, pagbihira naman kayo. Ako, betang po ako sa inyo. Why? Umalis lang ako papuntang Hong Kong sa Dali. Pinakuha niyo na si Digong. Bihira kayo. Nangyayari yung nandito ako eh. Kasi nag-iisip ako ng bomba sa katawan ko. Masasabulin yung lahat ng tao. Matindi si Topacio. Mag-scram daw ng bomba sa katawan. Hindi ka papayag? Oo, hindi. Kasi ito nyo, ha? Teka, ang dami-daming haka-haka. Ang dami-daming opinion kaya gano'n. Yung jurisdiction. Teka, gusto mo lang i-discuss ito para maliwanagan ng iba. Inamanin na factual, factual. Walang halong political bias. Walang, dito ay walang loyalista, walang DPS, walang dilawan, walang piklawan, walang komunista, walang terorista, walang malinista. Wala. Oh, yeah. Okay, eto. Yung jurisdiction ng ICC, iwanan na muna natin yun. Kasi, in the sense na jurisdiction, kasi dalawa ang konsepto ng jurisdiction. Jurisdiction as the power of any court or tribunal to hear and decide cases. Okay. Halimbawa, tax case yan. Hindi mo pwede talaga sa RTC. Kung hindi ka sang-ayon sa ruling ng DIR na ikaw ay tinutan na tax. Walang jurisdiction ang RTC kapag kinokontest mo ang ruling ng commissioner ng DIR. Pupunta ka sa Court of Tax Appeals. Yun ang may jurisdiction. Halimbawa naman, public official, mataas ang salary grade. Salary grade 27 pataas yata. Kung hindi ako nagkakamali, ang tama. Yes. So, iyon ay pagka pinay yung kaso, Kung hindi ako nagkakamali, ako'y tama. Matindi na. Matinding tirada yun ni Attorney Topacio. Sige po, tuloy po natin. Basta kung hindi ako nagkakamali, ako'y tama. sa Sandigan Bayan, ipafile. Hindi mo pwedeng file sa Court of Appeals, hindi mo pwedeng i-file sa RTC. Yan. Kung rito comparo, yung mga courts concurrent, ibig sabihin sa lahat ng courts of general jurisdiction, RTC, CA, sa Supreme Court. Huwag mo i-file sa Court of Tax Appeals yung rito ng araw. Tax nyo. Yan. Kanya-kanyang jurisdiction. Yun, maliwanag. Kanya-kanyang jurisdiction. Kung sasabihin nyo, may jurisdiction ng ICC sa krimen, maraming debate. Mag-focus tayo sa isang issue. Okay, yung ginawa kay Pangulong Duterte. Dapat natin dito yung arresto dinala sa aid. Tama ba yun o mali? Iyon ang tanong. Okay, sasabihin Tama o mali? Bakit? Mali. Okay. Sige. Walang walang Paliwanag mo sa amin, Attorney Topacio, bakit naging mali? yung pag-iimutok, wala kampi. Sige, okay. Una-una, punta muna tayo doon sa sinabi.
ni Pangulong Marcos. Yun. Sige nga, ano sinabi? Ano sinabi? Sabi niya, kaya daw inaresto si Pangulong Duterte kasi may red notice daw ang Interpol. Okay. Ito ang mismo sinabi niya, hindi natin mapahindian ang Interpol. Mr. President, hindi ko sasabihin, sinungaling kayo ha. Ayoko yun kasi ginagala ko kayo bilang Pangulo natin. Ang sasabihin ko lang, hindi ko sasabihin sinungaling kayo, sasabihin ko lang, hindi po totoo yung sinasabi ninyo. Yun. Hindi. Hindi. Parang masakit sa tayo yung sinungaling. Sakit sa tenga yung sinungaling. Sasabihin ko lang, hindi po totoo. Hindi totoo. Yung Yun. sinasabi ninyo, hindi pwedeng pahindihan ang Interpol. Ito po ay kinuha ko sa mismong website ng Interpol. Unang-una, puntahan natin, ano ba yung red notice? Pareho ba yan sa red tagging? Yes. Something. Hindi, iba? Well, di ba parehong red? O di Oh, red di ba? yan? Si Red Bustamante, hindi red, di ba? Sa The Rapist of Pepsi Paloma, di ba? Si Pilipinas, si Red Bustamante. Okay. Pareho lang yung first word. Ang red notice, ito, word for word, sasabihin ko it is a request to Yes, law a request. enforcement worldwide. Oh. Isali natin sa wikang Tagalog. O, wikang Pilipino. is a request. Isang pakiusap. Ito ay pakiusap. Yun. Okay. To law enforcement worldwide sa lahat ng may kapangyarihan sa buong mundo to locate and provisionally arrest a person upang hanapin at arestuhin ang isang tao pending extradition, surrender, or similar legal Action. Okay. Maliwanag yun, ha? Arestuhin ang isang tao bago magkaroon ng extradition, pagsubok, o katulad na aksyong legal. Legal, oh. Ito pa. Elder countries, ang mga bansang Hindi sinungaling si... Pilipinas applied that kagaya ng sinabi ni Ferdinand, Attorney Ferdinand Topacio, hindi sinungaling si Pangulong Marcos. Hindi lang siya nagsasabi ng totoo. Tama, di ba? Basta hindi siya sinungaling, hindi lang siya nagsasabi ng totoo. Yun mismo ang sinabi ni Attorney Ferdinand Topacio. Maliwanag di ba? Yung red notice pala, isang pakiusap lang sa buong mundo. Diba? Pakiusap lang. So, pwede mo siyang, sa conclusion natin, sa madaling isipan lang, pwede mo siyang tanggihan. Pakiusap lang yan eh. Hindi naman yan isang utos na gagawin mo na agad-agad, di ba? Pakiusap lang yan, di ba? Pakiusap lang. O sige, tuloy pa natin, pakinggan pa natin si Atty. Topacio. own laws ay ipapatupad ang kanilang sariling mga batas. Okay? In deciding whether to arrest a person. Kung sa pagpapasya nila, kung aarestuhin o hindi ang isang tao. Ibig sabihin, hindi totoo, hindi mo pwedeng pahindihan sa mga Yun na sinasabi ko, di ba? Hindi mo pwedeng hindi pahindihan. O, di ba? O, di ba? Pakiusap lang yan eh, hindi utos eh. Hindi po. O, di ba? Simple, utang. Utang ang binigyan na example, di ba? Kasi, Pakiusap yan eh. alam na kalokohan ginawa mo, blackmail na yun. Ito ba? Okay. Ito pa ang nakalagay sa red notice. Ang nakalagay dito sa mismong website ng Interpol. Tingnan niyo po. Magtan Fernandez kayo. Hanapin niyo sa Google, Interpol website. The Interpol cannot compel. Ang Interpol ay hindi maaaring pilitin yan, ang isang member country na ipakipad ang red notice. Yun, no? Maliwanag na maliwanag yun, mga kababayan. Hanganap kayo Maliwanag na maliwanag yun, mga kababayan. Hindi pwedeng pilitin ang isang bansa na member ng Interpol para gawin ang ipinag-uutos ng Interpol o ang kanilang pakiusap na red notice. Hindi maaaring pilitin, di ba? Ibig sabihin talaga,
pwede talaga nilang pigilin yung pag-aresto kay Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi talaga dapat ibinigay nila yon. Yun nga lang, dahil nga lang sa maruming political system ng Pilipinas, kaya nangyari yon. Ano yan pamumulitika eh. Sige, tingnan natin. Pagpatuloy pa natin itong pagpapaliwanag ni Atty. Topacio. Magaling talaga to. Idol ko talaga to si Atty. Topacio eh. Ito lang basihan sa batas na hindi natin pwedeng pahindihan ang Interpol at nararapat lamang. Bakit? Sapagkat tayo ay isang sovereign country. Hindi pwedeng ang pagpapatupad ng ating batas ay iuutos ng ibang bansa. Yo! That is the essence of sovereignty. Kasi Nadali. hindi tayo pwedeng utusan. So yung sinasabing, hindi mo pwedeng pahindihan, hindi naman kasi nuwalingan. Hindi lang katotohanan. Yo! Hindi kasi namalingan. Hindi lang katotohanan. Sabi, Ang sabi ni ni Marcos, ang isang member country, katulad ng Pilipinas, ay gagamitin ang sarili nilang batas upang ipatupad o hindi. o hindi. Okay. Anong batas? Ah, Sabi okay. ni dating Associate Justice Antonio Carpio. Ano naman itong batas? Republic Act 1951. Republic Act 1951. Ano yan, Atty. Topacio? Ano yan? Sa 1951. Ano nakalagay dyan, Atty. Topacio? Ito yung batas sa pagpaparusa ng mga crime. Sige, paliwanag mo sa amin, attorney. Paliwanag mo sa amin. Provision dito, sabi ni Okay. Justice Carpio, Paliwanag mo sa amin nagbibigay ng kapangyarihan sa ating at nang maintindihan namin. mga authorities, mga law enforcement na ang isang tao ay arestuhin at dalhin sa ICC. May batas daw, 1951. At totoo naman yan. Okay. 9851. Provision. Ano sinasabi? Una-una, nakalagay sa batas, Section 17. Section ng 17. RA 9851. 9851. Republic Act 1951. May, ginagamit yung word na may. Dalawa po sa batas, yun nakapag-aral ng batas. Alam nila na may kaiba yung may o at shall. May surrender, shall surrender. Iyon, magkaiba pala yan. May go out, maaaring payagan ka, maaaring pwede ba? Kasi yung shall, dapat. Thou shalt not kill. O magkaiba yun, ha? Pwede kang O, ayon kay Atty. Topacio, magkaiba yung me na words at saka shall pag ginamit mo. Magkaiba yun. Ang ginawa niya ang example, may I go out, pakiusap, pwede kang payagan at saka shall I go out, sabihin utos yun. Papayagan ka nun. Okay, tuloy lang natin. di maaaring hindi ka pumatay. Hindi naman sinabi sa Ten Commandments, thou may not kill. Thou shalt not commit adultery. Huwag kang makiapit. Hindi naman, thou may not commit adultery. Makiapit ka, pwede hindi. Walang ganon. Alam po sa batas yan. Ang tawag yan ay statutory construction, interpretation ng batas. Pag may, directory, ibig sabihin pwede hindi, pwede. Iyon, may, di ba? Pwedeng hindi, saka pwede. May surrender, may extradite, may is discretionary, not mandatory. Alam lahat ng Iyon. no student yan. Iyon. Alam kung bakit hindi alam ni Justice Carpio. The Suprema is always right because it is final. The Supreme Court is not final because it is always right. It is always right because it is final. Supreme Court yun. Ang justice ng Supreme Court, minsan hindi right, minsan hindi rin final. Maaari magkamali. Lalo na ang isang justice, na dating justice, na nakikihalo sa politika, katulad ni Justice Carpio, na ang kanyang judgment ay apektado na ng politika. So, may batas ba? Meron. May treaty ba? Meron. Meron. Sinasabi nila, hindi daw effective yung pag-withdraw natin sa Rome Statute ng 2019 dahil ang krimen ay nagawa 2019 or before 2019. Meron ng treaty. Okay, anong status ng treaty?
ang treaty ay Excuse me. kasi pas lamang ng acts of Congress. Kasi may doctrine tayo of incorporation. Ibig sabihin, lahat ng treaty na pinirmahan ng Pilipinas ay parang batas ng Pilipinas. Ngunit, 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 yung batas na yan, ang Estado ay acts of Congress, parang batas na pinasahan ng legislatura. Ano pong ibig sabihin niya? Ibig sabihin po niya, kung ano man ang naroroon sa treaty, kung ano man ang naroroong provision, yun ay hindi maaaring sumalungat sa pinakamataas na batas sa Pilipinas, which is the Constitution, ang saligang batas, the fundamental law. Lahat ng batas, whether yan ay acts of Congress, treaty, executive order, rules of court, dapat yan lahat ay hindi sasalungat sa Constitution. Okay. Okay. Anong sinasabi ng ating konstitusyon tungkol sa pag-aresto sa kahit na sinong tao, maging presidente, maging broadcaster, maging kung sino man. Ito, lahat po ng gagawin ng authorities ay dapat konforme sa saligang batas. Okay. Anong sinasabi ng saligang batas? Batas. Okay? okay. Ano yon? Attorney Topacio, para malaman namin. The right of the people to be secure. The right of the people to be secure. And effects. The right of the Against people to be secure. unreasonable searches and seizures of whatever nature or for any purpose shall be inviolable. Attorney Topacio, ipaliwanag mo sa amin sa wikang Pilipino para maintindihan namin yan. Hindi pwedeng lamagin. Hindi lamang yung pag-aresto, paghalongkat sa iyong bahay, paghalongkat sa iyong kotse, paghalongkat sa iyong bag. Hindi pwedeng lamagin. Kailan lamang pwedeng gawin ang pag-search o pag-aresto? No search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath or affirmation of the complainant and the witnesses he may produce, and particularly describing the place to be searched and the persons or things to be seized. Hindi pwede mag-aresto ng walang warrant. Okay, sinasabi nila, may warrant daw. Warrant ng ICC. Hindi pwede yung warrant ng ICC ay ipatupad sa Pilipinas. Bakit? Bakit, attorney? Tayo ay may sariling batas. Batas. Ayun. Maliwanag yun, ha? Batas ng ibang bansa ay ipatupad dito. Maliwanag yun. In the same manner na yung batas natin ay hindi natin pwedeng ipatupad Yun. sa Amerika o sa Singapore. Yun. O, halimbawa, sabihin ng Japan o sabihin ng, let's say, yung Czech Republic. Sa Czech Republic, hindi ka lang mariwana. Okay. May pumuntang mamamayan nila rito, may dalang mariwana. Ba hindi. Ang batas namin legal to. Ba't mo arrest dito? Ba hindi. Batas namin dito, illegal. Arrestado ka. Malinaw. Yun. Maliwanag yun, ha? Malinaw yun. Anong susundin na batas para sa pagpapatupad na warrant? Batas ng Netherlands o ng ICC, yung charter ng ICC, o yung Rome Statute, sabihin na natin, may jurisdiction? Hindi po. Hindi pa rin. Konstitusyon. Okay. Natin. At nakalatag po sa ating konstitusyon ang mga requirements kung paano maaari arestuhin ang isang tao. Number one, dapat may warrant. Isa yan. Dapat may warrant. Hindi ng ICC. Kaninong warrant? Interpol. Hindi. Wala yan. Okay. Warrant na nanggagaling sa ating hukuman. Pangalawa yun, ha? Arestuhin Okay. Ayun. Parang pinastos mo. Opo. Yung batas natin, warrant sa ibang bansa. Subukan mo yung warrant dito, dali mo sa Amerika. Tignan mo kung magagamit mo. Hindi, experimento lang, oh. Opo. Hindi pwede. Even yung FBI pag pupunta rito,
i-arrest yung dumadaan sa sarili nating korte. Ayun. Oo. Dito, subukan mo may warrant ka rito, dali mo sa ibang bansa. Yung ang aaresto roon ay yung kanilang mga pulis. Ayun. At susunod ka kung anong procedure sa bansang yun para ikaw ay maaresto ng pulis. Dapat judge ang nag-issue. Dapat may hearing. Dapat ang base ng warrant ay probable cause. Para ma-determine ang probable cause, didinggin mo under oath, masusumpain mo yung mga witnesses at mga ebidensya. Yan. Ayun. May hearing. May hearing. So, ibig sabihin, hindi Yung nangyari yan. sinasabing judge-issued warrant ay judge at korte ng Pilipinas kasi walang nakalagay sa ating konstitusyon na binibigyan natin ng kapangyarihan ng kahit sino na foreign country na yung warrant nila ay effective dito. Wala kang makikitang konstitusyon ng kahit anong bansa na nagbibigay ng kapangyarihan ng sa korte ng ibang bansa na mag-enforce ng warrant. Bakit? Dahil sovereignty. Ayun. Wala ka namang kagalang-galang sa sarili mo kung lahat na lang ng warrant sa buong mundo pwedeng dalhin dito sa Pilipinas. Ganun po ang doctrine of sovereignty and independence at ng international law. Oh, I see. Ngayon, hindi po pwede rin na basta dalhin mo dahil nakalagay sa isang batas na ikaw ay pwede mag-extradite na mga akusado. Ayun mga kababayan, di ba? Napakaliwanag ng naging pagpapaliwanag ni Perdito Pasio, di ba? Napakaliwanag. So, ibig sabihin talaga, walang jurisdiction ang ICC at ang Interpol para mag-aresto ng kahit isang Pilipino dito sa ating bansa, di ba? Maliwanag talaga na nilabag ng Marcos administration ang batas ng Pilipinas dahil pinayagan niyang arestuhin ang dating Pangulong Duterte at ibigay sa International Criminal Court. Sa anumang dahilan, isa lang ang nakikita natin dito mga kababayan, ito ay sa kadahilan ng politika. Pamumulitika ito eh. Kaya ganun na lang kaya ganun na lamang ang ginawa ng Administration Marcos. Wala na siyang ibang paraan, di ba? O dahil na rin sa umuugong na balita na ayon kay Maharlika na si First Lady ay nakadetain doon sa Amerika. Maaring cover up para hindi pumutok yung balita na nasangkot ang First Lady sa isang iskandalo sa Amerika. Para mapagtakpan ng balitang yan, kinover up, pinag-utos ng Pangulo na arestuhin at ipadala sa ICC si dating Pangulong Duterte. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood sa video na to. Kung maaari ay pakisubscribe na rin ng ating channel at pakilike at pakishare na rin po para maraming makaalam at makapanood sa video na to sa pagpapaliwanag ni Atty. Pasio. Napakaganda ng pagkakahimay niya. Maraming salamat. God bless sa inyong lahat.